Naku, nagkaharap na po si Congressman Marcoleta at Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at spokesperson. Ito po ay doon sa mainit na debate na sa issue ng West Philippine Sea. Kasi sinasabi po ni Marcoleta na wala daw West Philippine Sea. At yan naman ay hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. So doon sa hearing kahapon o doon sa hearing ay nangyari na po yung pagkikita at nagkaroon ng matinding tanungan at paliwanagan. Hindi po umatras at nanindigan si Commodore Tariela sa kanyang paniniwalang mayroong West Philippine Sea at yan ang dahilan kung bakit po humaba ang usapan. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng palitan ng question and answer dyan sa Kongreso. Tanong lang ni Honorable Marcoleta that merong lumabas kang statement. Siguro, binigyan ng interpretation ng ibang vloggers. Chairman at ako. nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about it? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me and Mangmang Ayan o. in one of his interviews. GAGO daw. So when was that? Ayan o. Tinawag kasing mangmang eh. Yun ang mabigat. Tinawag daw ni Marcoleta ang mangmang at saka GAGO. Si Commodore. During Kaya his ho, interview uminit yan. last February 10, huwag tayong at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. Ayan o. So, Kaya at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why? Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending because one... No. Yeah. You are not supposed Yes. to defend me. Yes, sir. Because If as I it said... is true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there. Tinawag daw siyang traitor. And to be consumed by the public Sinabi naman through the isang social mangmang. media. Diba? I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. Yeah. But he admitted that he did not do anything. Yun na nga, that's why I'm asking why, what? Is it Gusto not si Marcoleta important ipagtanggol siya, something parang that gano'n did not originate from him? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me as a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying? But actually, if you will read that context, How would I even the defend act of you? doing it is the one that is... Ayan o. So, ayan. Yung ganun, Ayan po yan, not ah. necessarily the person eh. Eh, sabi So, ko, ayan po yan, ang pinagtalunan. Kaya nagagalit si Tariela. Sinabi daw na siya ay mangmang at saka GAGO. So, alam na niyo kung ibig sabihin nun. Just imagine, congressman nagsalita ng ganon. Nasasabihin niya, sinabihan daw siya na sinabi raw ni Marcoleta ng mangmang at GAGO itong si Marcoleta, si Commodore. Ay, siyempre masasaktan yung tao. Commodore yan eh. Kung di ako kakamali, di ba pag Commodore, general yan. Sinabihang mangmang sa West Philippine Sea, yun ang hindi nagustuhan niya. Eh, sabi naman ni Marcoleta, bakit tinawag mo ako at sinabi mo naman ako na traitor? Eh, sabi niya, hindi ko sinabing ikaw yun. Sinabi ko lang, merong traitor. Eh, bakit daw hindi kinurek? Ayan, no? So, traitor at mangmang ang usapan. Eh, kayo mahalaga, kayo mga mamamayang Pilipino. Saan kayo rito? Ang pinaglalaban ni Commodore Tariela, merong West Philippine Sea. At talaga hong nagbubuhis ng buhay ang ating military at Coast Guard at ang buong gobyerno under President Marcos, pati itong aking mga channel. From day one, naninindigan din po tayo, kayo rin, ng mga followers, viewers ng aking mga channel.
Naniniwala kayo na merong West Philippine Sea, merong exclusive economic zone ng ating bansa, atin ang kanlurang dagat ng Pilipinas. In Tagalog, kanlurang dagat ng Pilipinas, West Philippine Sea. Yan po yung pinagtalunan eh. Kasi malino naman sinabi ni Marcoleta doon sa unang hearing na parang gawa-gawa lang daw natin yung West Philippine Sea. Wala daw sa libro yun. Parang ganun. O yun o yung sinasabi. Doon nag-react ang gobyerno. Especially si Commodore Tariela kasi siya ay spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At kanya pinaglalaban niya. Meron ng Republic Act Maritime, Philippine Maritime Act, ka-approve lang ng batas na yan. At yan ay para doon sa West Philippine Sea. Pero ayan po, yung iso ng traidor, iso ng mangmang, yun po yung umabot ng mainit na pagtatalo. Pero nanindigan po at hindi umatras si Commodore Tariela. Kanyang pinanindigan. Sabi nga niya, bakit ako magbibigay, bakit ako magkukorek, bakit ako magiging tagapagtanggol, bakit ko ipagtatanggol yung tao na sinabi akong mangmang. Si Marcoleta yun. Sabi ni Marcoleta, hindi ko kailangan ipagtanggol mo ako. I-correct mo lang na yung sinabi mong traidor ako, hindi ako yun. Sabi ni Tariela, hindi ko naman sinabi ikaw ang traidor eh. So, gusto ni Marcoleta, linisin ni Tariela yung kanyang pangalan. Abay, sandali. Hindi talaga trabaho ng Coast Guard yun. At hindi rin trabaho ng kahit na sinong Pilipino. Ang pwede maglinis lang ng kanyang pangalan ay siya mismo. Actually, sa totoo lang, kaibigan ko si Marcoleta, talagang lahat ng adjustment kanyang ginagawa ngayon mula nung pumutok yung balitang yan dahil binugbog talaga siya ng taong bayan. Grabe ang baser sa kanya. Dahil nga maraming nag-aalit, bakit walang, ikaw congressman, bakit sinasabi mo walang West Philippine Sea? Doon po nag-aalit ang mamamayan. Kaya hirap si Marcoleta dyan kung paano makarecover. Kaya ngayon, doon sa hearing, nagkaroon ng pagkakataon, doon sa fake news issue, ayun, nagkaharap silang dalawa ni Tariela at pinanindigan ni Tariela. Hindi ako JAGO, hindi rin ako mangmang. Merong West Philippine Sea. Sabi naman ng Marcoleta, hindi ako traidor. Ayan po. O kayo mga mamamayan, kayo mga viewers, saan kayo? Meron ba talagang traidor sa ating bansa? Naniniwala ba kayo na mangmang ang Commodore ng ating Philippine Coast Guard? Na nagsusunog ng kilay, nagbubuwis ng buhay ang ating mga taga-gobyerno para ipaglaban sa mapanakop, nangaagaw na Chinese government sa West Philippine Sea. Ayan po ang issue dyan. Nakita nyo, ha? So, sa akin pong personal na opinion at analysis dito, lalong nasira si Marcoleta rito sa hearing na ito. Kasi pinanindigan po ni Commodore ang kanyang paniniwala eh. At nalaman natin na siya pala ay sinabihan na yung mangmang yung Commodore na yan, wala namang ibang Commodore kung hindi siya dahil siya yung spokesperson. So kaya nagagalit si Commodore. Bakit mo ako sinabihang mangmang? Ako naniniwala mayroong West Philippine Sea at ang mga Pilipino naniniwala doon ang Philippine government under President Marcos. Ayan o. Kaya again, sa tingin ko po ay kung gusto ni Marcoleta na siya makabawi para hindi masira siya sa tao, dito sa nangyaring ito, lalo siyang nasira. Kasi hindi bumigay. Hindi niya tinalo si Marcoleta sa inkwentro ng debate, inkwentro ng paliwanagan. O medyo mababang level ang pinag-usapan, traidor at saka mangmang. Pero ang importante dito, ang taong bayang nanonood, nakikinig, lalo na sa aking mga channel, sila makakapag-decide. Sila ba ipapabor kay Marcoleta o kay Tariela? O sa gobyerno na merong West Philippine Sea? Please like and share ng ating mga video para makarating sa lahat ng kinaukulan ng mga ganitong klaseng mga isyu, pambayan, paninindigan, ating panindigan ang teritoryo ng ating bansa.